Mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking sikreto nung panahon ni former President Rodrigo Duterte na talagang namang kikilabutan kayo sa mga ganap na itong mga sangkay. Pag-usapan po natin at alamin po natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Magandang oras po sa inyong lahat. Ako ito, si Sangkay Janjan, nagbabalik dito sa ating channel. Alam nyo, masyado pong nakaka-alarma itong mga nadidiskubre, no? Tungkol po dito sa isang malagim na pangyayari na naganap po ito nung panahon ni Tatay Digong. Ako mga sangkay, ito ay tanong lamang kasi nga po, bakit ngayon lamang po ito nalantad? At bakit noong nakaraang administrasyon, hindi po ito nailantad ng husto? Isipin nyo mga sangkay, 34 na kababayan po natin ang talagang namang, paano ba natin mapaliwanag yan mga sangkay? Sumakabilang buhay. Sige, para mas mabababang term lang muna, mga sangkay. Kasi masyado pong mabibigat talaga itong ganap, no, sa kanila. Isipin nyo, just imagine mga sangkay, paano nangyari na noong panahon po ni Tatay Digong, hindi po ito nagisa. Eh di ba sinasabi mas mahigpit po noon? Well, nakita ko rin po yun mga sangkay. Ako man ay, kumbaga, isa po sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte. Kahit nga hanggang ngayon, mga sangkay, wala naman po akong pangbabalahura na ginagawa sa dating Pangulo. Pero, di natin maiwasan magtanong. Kayo ba, hindi nyo ba naisip ang tanong? Bakit napabayaan ang kasong ito noong nakarang administrasyon? Naganap po ito nung term ni Tatay Digong. Hindi po ito biro, mga sangkay. 34 na tao yan. Bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo sa ibaba yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay! Nakakakilabot itong pangyayari, no? Masyado lamang pong late. Ito nga mga sangkay, di ba? Naalala nyo dati, panahon ni Gloria. Panahon po, Gloria ba? Panahon ni Gloria. Anong mayroon? Panahon ni Gloria, mayroong ampatuan, di ba? Mga sangkay, yung tinabunan ng lupa. Sobrang dami. Grabe yun. Pangalawa, mga sangkay, panahon po ni Pinoy. Ano naman yun? Sa 44. Panahon ni former President Rodrigo Duterte. Sa Bungero, 34. Mga nagsasabong mga sangkay. Ngayon, ito yung mga update mga sangkay. Tingnan po natin. Ayan. Ngayon, dinadala po itong, alam nyo, hindi ko ma-imagine mga sangkay paano nangyari ito, paano ginawa ito sa mga kababayan natin. Ayan, may mga naglalakad daw po ng mga kaso para kay Ang. Isiniwalat ni Julie Totoy, Padidongan na may isang dating judge at chairman ng Philippine PCSO, na may hawak sa Mandaluyong City, ang naglalakad umano sa mga kaso para daw po sa negosyanteng Sa programang Ted Filon at DJ Chacha ng True FM, sinabi ni Totoy na ito umano ang dahilan kaya sa lugar na ito inihain ni ang mga reklamo laban sa kanya. Yun ang naglalakad lahat ng mga kaso
Kaya ganon kalakas ang loob ni Mr. Ang. Ayon po dito, mga sangkay. Ito bigyan lamang po natin ng linaw. Si Mr. Ang ay inaakusahan. Ano pa lang siya, mga sangkay? Tinuturo. Inaakusahan. Pero hindi pa po siya guilty dito. Pero siya po ang tumatayong sinasabing mastermind, di umano. Ayon po dito sa mga Pero hindi pa po siya guilty dito. Tandaan po ninyo. Si Ang, mga sangkay, ay isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Hindi po siya si Ramon Ang, baka magkamali kayo. Si Ramon Ang yung ituuhin nyo. Hindi po yon. Hindi pinangalanan ni Totoy ang pagkakakilanlan ng sinasabi niyang judge. Wala pang tugon si Ang tungkol sa akusasyon na ito. Grabe. Sabi niya nag-comment, if the soul of those judges can be both. Meron daw pong pera, mga sangkay, para po ma-acquit ang kung sino mang akusado o kung sino man ang may kagagawan nito. Ngayon, ito yung pamilya. Ito yung nakakainis na part. Kasi hindi naman lahat ng mga DDS, no? Hindi lahat. May mga matitino din namang DDS. Pero yung sobrang weird lang. Kasi yung kinakampihan, tila baga nawawalan pa po ng taga-suporta, itong mga pamilya, mga sangkay, na nawalan po ng mga mahal sa buhay. Ito sa mga pinagtatawanan pa po ito, ito po yung mga pamilya. Ganyan po karami. Ang tagal na po neto. Ngayon lamang po nabuksan. Bakit? Anong dahilan? Bakit hindi po ito noon nagisa? Hindi po ito nahanap. At ngayon lamang, mga sangkay, naglalabasan ng kung anumang ito, bagamat hindi pa po natin nalalaman ang buong katotohanan, mga sangkay, pero meron na pong, kumbaga, nakikita po tayong kaunting pintuan, hindi po tulad noon na sarado. Wala, mga sangkay, may balita lamang po, nawawala, hinahanap. Yung mga DDS dyan, hindi naman lahat. Pero yung mga pinagtatawanan to, what if sa inyo to mangyari? Sa family ninyo ito nangyari? Tatawa ba kayo? Kawawa, mga sangkay. Ilang mga taon, hinanap ang hustisya. Ngayon pa lamang po, mga sangkay, nagkakaroon ng kahit papaano pintuan papunta sa justice. Ngayon, ito pa, isa pa sa mga pasabog dyan, may 15 daw po na mga pulis na dawit. Restricted duty na daw po itong mga ito. So, sino ito, mga sangkay? Ibig sabihin, ganun ka-powerful ang kung sino man ang nasa likod. I'm not saying na si Mr. Ang yun. What I'm telling is, kung sino man ang mastermind na ito, sobrang makapangyarihan. Kaya niyang pagalawin ang mga tao ng gobyerno. Ganun siya kalupit. Ang nakapagtataka dito, mga sangkay, tila baga yung ilang mga DDS hindi interesado dito. Guys, kung mayroon po nangyari sa mga ampatuan ng panahon po, 'di ba? Yung ginawa, mga sangkay, ng mga ampatuan sa mga grabe yung nangyari no sa Mindanao, 'di ba? Panahon ni Gloria. Kung may nangyaring sabotage sa SAP 44 yung panahon ni Pinoy, panahon po ni former President, eto, mga sangkay, former President Duterte, 34 na mga kapwa natin kababayan ang napabayaan ng ilang taon. Hindi ba sila minumulto hanggang ngayon, mga sangkay? Ano kala nila, manok? Ang isang tao na ganun-ganun na lang po, itumba. Kaya nga ang tanong ko dyan, ito yung tanong ko dyan mga sangkay.
isa sa tanong ko talaga to eh. Ano ang dahilan? Bakit ganun kadami? My goodness. Ano ang dahilan? Ba't ganun kadami? Ba't kailangan sila itumba? Ang sabi pa po doon, hindi lang daw 34 yun, mas marami pa. Kakagulat, man. Hindi po ito biro, mga sangkay. Kailangan nito si Detective Conan talaga. Kasi kung ganun ka makapangyarihan ang kalaban, eh baka kahit presidente walang magawa. Kaya tayo mga Pilipino, maging maging aware tayo. Hindi po ito basta-basta. Guys, kung meron pong nangyari nung panahon ni Gloria, itong ampatuan, mga sangkay, may nangyari itong patungkol po kay, tawag dito, panahon ni Pinoy, sa 44. Ito, 34 din po. Sabungero 34. Sabi po, nasa Taal Lake. Well, ang sabi sa balita mga sangkay, gagamit na daw po, nangihingi na ng tulong ang Pilipinas sa Japan na makagamit po ng mga high-tech na kagamitan para po tingnan ang buong lawa ng Taal. Para po makuha mga sangkay kung naroon man. Kinain na siguro ng mga isda yun, yung mga tawag dito, tilapia, bangus. Goodness. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.